Well, nakakapagtapos ako ha. Nakapagtapos ako ha kasi yung informante ko sa Hague dating official daw, no? So kung ito'y nangyari, ano kaya ang katotohanan dito? Dahil iyan po, no? Iyan nakakuha tayo ng verification mismo sa The Hague na there's nothing official. So ako'y naguguluhan dito, no? Talagang legal na basihan na pag-aresto kay Presidente. Sinabi lang ni Torre kanina, Prof. Ana, na kinumpirma niya na merong red notice alert, no? Pero wala namang pinapakitang warrant of arrest. At kanina rin ay hiningan na ni dating Executive Secretary Bingbong Medialdea ang mga otoridad nung inaresto nila ang presidente. Kung nasa yung warrant of arrest, wala rin ipinakita. So talagang illegal itong ginawa nila pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte dahil kinakailangan talaga, meron talagang warrant of arrest na ipapakita bago i-aresto, no? At sa ngayon, dahil hindi nga natin alam kung saan dinala ang ating presidente, ay ako personal na nangangamba, hindi lang sa kalusugan, kundi talaga sa seguridad ng ating dating presidente. Sumugod ka na doon. Meron tayong mga 8 lamang na PSG na assigned sa lahat ng mga dating presidente. Hindi ko alam kung kasama niya yung 8 PSG niya. Sana kasama naman niya. Baka umuwi na. Kahit paano madepensahan ang seguridad ng ating presidente. Pero nanganganib hindi lang po ang seguridad ng ating dating presidente, pero kung hindi, ang kanyang buhay na rin. Dahil sa ngayon, hindi po natin alam kung nasa saan siya. No? At wala pa pong impormasyon na pinalalabas sa mga opisyales ng PNP. Prof. Ana? Ano ang informanting niyo po, spokes, dyan sa The Hague? Kasi ang alam ko, dinouble check ko siya. So far naman, tawag nito, spokes, walang information for a pending arrest. Walang pending information na po ako ngayon lang, no, by telephone. Nothing official. So, hindi tayo sigurado kung ano itong dahilan ng pag-aresto talaga, no? Nanginginig na yung boses. Talaga ito na, kasi nga, inaresto siya na hindi nagpapakita ng mandamiento de arresto, no? So, kinakailangan talaga magkaroon ng verifikasyon kung bakit nangyari ito, no? Bakit na-aresto, anong basihan nila pag-aresto, no? Pero ngayon ay wala pa po tayong nakikita, no? So, mga kaibigan, ito na po ang inaantay nating panahon. Kung kayo po ay nagmimiron sa mga pangyayari sa nakalipas na 3 taon, EDSA na! Ngayon po kinakailangan manindigan na. Ito po talaga ay lantaran ng paglabag ng ating soberenya. Ito po ay pagyurak sa ating demokrasya. At kung talagang maaalis nila sa larawan ang Duterte, wala na po talagang banta para ang mga Marcos, Araneta, Romualdez ay manatili panghabang buhay dyan sa kanilang mga pwesto. Ikaw nasunod, Prof. Ana, pwede rin po kayo magkomento, ha? Magkomento lang po tayo sa ating... Oo, magkomento sa ating Ngayon, nang marinig po ang mga boses ninyo. At saka, nangingilid na yung boses, no? Spoke, siguro, i-share na natin sa kanila ang ating Zoom para may pumasok at magsalita, para ma-express nila ang kanilang damdamin sa nangyayaring ito. Magchichismisa na sila. Pwede bang i-share mo yung Zoom link natin dun sa ating mga kasama ng mga vloggers para sila ay makapasok dito nang sama-sama tayo magtawag at nang lahat sila ay makapag-live broadcast para sa panawagan natin. Pag-usapan natin ngayon yung ating panawagan sa taong bayan kung saan sila pupunta dito sa pangyayari na inaresto na po ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? Okay. Na kailangan po gumalaw mag-EDSA na to. So I'll give you some time para mapadala mo sa ating mga kasamang mga vloggers kung anong link ng Zoom na sila ay po pwedeng makapasok nang lahat tayo ay manawagan na at sila din ay mag-live sa kanilang mga Facebook dahil alam natin naman na ang mainstream media ay siguro ida-downgrade itong balitang ito at hindi masyado papansinin, no? At parang wala nga daw balitang lumalabas. Walang balitang lumalabas at alam mo, merong SMNI dyan, napakahirap hanapin sa Facebook ang SMNI, sa totoo lang. May ginagawa sila. Ayan, Ang hirap talaga hanapin. GMA nga yung nandyan, diba? Ida-downgrade daw. Mag-live para iparating informasyon na inaresto na po ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nasa kustodiya na po siya ng kapulisan, bagamat hindi po natin alam ngayon kung nasa saan ang ating dating presidente at saan dinala. No? Muna ako, ha? Give me 10 minutes para ma-share ko, ha? Meron naman po tayo mga direct access sa mga tao na malapit kay Presidente at malalaman natin kung ano mga pangyayari. Pero kahapon po, bago umalis ng Hong Kong, siya po ay nagpa-interview, no? At sinabi nga po niya na haharapin niya ito, hindi niya tatakasan at
kung ito'y maging banta sa kanyang buhay, wala siyang magagawa. No? Basta sa kanya, wala siyang masamang ginawa. Ang gusto lang niya, magkaroon ng kapayapaan at mas tahimik na buhay ang mga Pilipino. Kaya linabanan niya at linunsad itong gera laban sa Iiyak na! babawal na droga. Ikaw na sunod. Po, bagamat pinupulaan dahil dyan sa war on drugs, siya po ang pinaka-aprobado at pinaka-suportadong presidente nung pag-alis niya sa kanyang opisina. 87% po ang satisfaction and approval rating ng presidente. Wala na pong ibang presidente na ganyang kataas ang naging satisfaction at approval rating, bagamat puro putik ang kanyang binabato. Ako nga po, nung una, ako talaga ay hindi naman ako supporter ni Duterte, no? Pero kami po ay nagkausap nung ako'y kongresista at napag-usapan namin ng war on drugs at sinabi niya sa akin na naniniwala ako doon sa isang proyekto na sinimulan namin na mga therapeutic communities na nakabase sa pananampalataya sa Panginoon. No? Tatang sabi niya, naniniwala ako talaga na hindi po pwede magbago ang mga nalulong sa pinagbabawal na droga kung walang pananampalataya. No? At kaya naman ako'y nakumbinse na hindi talaga mamamatay tao ang Presidente Duterte gaya ng sinasabi ng marami dahil siya naniniwala nga na meron talagang mahalagang papel at hindi maging matagumpay ang pagbabagong buhay ng mga nalulong sa pinagbabawal na droga kung walang pananampalataya. No? Ay pumasok po sa atin ang Canadian Pinoy Radio. Yan. Magchichismisan sila. Pinoy Radio, pasok ka na. At sana mag-live ka rin para sa iyong mga tagapakinig at mga tagapanood dahil na-aresto na po ang ating Presidente Rodrigo Roel Duterte. No? Si Roque na nagsabi, ha? Ngayon po, siya ay nasa kustodiya na ng kapulisan pero hindi po natin alam kung saan siya dinala. Sa inyong pagkakaalam, sa ating pagkakaalam, inamin naman po ni General Torre na ang pag-aresto ay sang-ayon daw po sa isang red notice alert na ang aking paninindigan, yan po ay illegal. Dahil ang red notice alert po, hindi po yan international warrant of arrest. Kinakailangan po yan ay ipatupad sang-ayon sa lokal na batas ng Pilipinas. At sang-ayon sa lokal na batas ng Pilipinas, meron lang po tayong isang hukuman, yan po ay ang Supreme Court at iba pang mga lower courts na binuo sang-ayon sa ating batas na lokal. At dahil ang International Criminal Court po ay dayuhan at hindi na nga po tayo miyembro, natapos na po yung ating obligasyon na makipagtulungan dyan sa International Criminal Court. Asa yung mga DDS? Walang nagko-comment na DDS. Isang krimen, no? Ito po ay unlawful detention. Dahil ito po ay pag-aresto na wala pong legal na basihan. Dahil ang mandamiento Asa mga DDS? sang-ayon po sa issue na in-issue ng isang dayuhang hukuman, yan po ay illegal, no? At hindi po yan sapat na batayan para maaresto ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Huwag po tayong umiyak. Kung tayo po ay nalulungkot, tayo po ay manindigan. Nananawagan nga po ako ngayon na siguro maghanda na tayong pumunta sa kalye muli para iprotesta itong ginawa nilang illegal na pag-aresto kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dahil pag tayo po ay manahimik, ay talagang tuloy-tuloy na po nilang padadala sa dahig ang ating Presidente. Kinakailangan po, paligiran natin kung kinakailangan ang airport para hindi po makalipad ang eroplano na isasakay nila ang hindi po natin alam kung ano talagang dahilan kung ba't na-aresto. Ngayon naman po, naririnig ko, incitement to sedition na naman, no? Ihigaan nyo doon sa ano? Siya na hindi naman alam kung hindi alam kung ano talaga dahilan, no? Naguguluhan na talaga ako dito. Oo. Well, ang impormasyon na nakakalat natin ngayon kay kaya pa? Senator Bongo, yun nga, mukhang lokal naman daw. Pero si Torre nagsalita naman nung una na ang dahilan daw ay international red alert notice na inisyo ng Interpol. Akala ko ba nasa kanila yung Grandmaster? Di ba? Oo. So, ulitin ko po ang mga kumpirmadong impormasyon, hindi po sila nagpakita ng arrest warrant, no? Pwede ba yun? Hindi po sila nagpakita ng arrest warrant. Ibibigay ba nila si dating Pangulong Duterte kung walang arrest warrant? Emphasize. Hindi nila ibibigay yan kung walang arrest warrant. Ang hinihingi ng presidente, ang kampo ng ating presidente ay bago siya dalhin kung saan man siya dadalhin ay kinakailangan dalhin muna siya sa isang hospital o sa doktor para siya ay makapag check up, no?
At pero hindi po ata pinagbigyan yan at sa ngayon po hindi natin alam kung nasaan ang ating dating presidente. Sila Bongo may dala ng may dalang ambulansya daw. Ito po itong mga impormasyon na natatanggap natin ngayon